Nasa linya na natin mga kapuso si Assistant Secretary Romel Lopez, tagapagsalita ng DSWD. Meron kasing bagong programa ba ng DSWD? Ito pong Tara Basa Tutoring Program. Ano ba yung ano bang tunog ng Tara nito? Parang Tara na, Orly. Yes, Hindi ganun. Tara. Okay. Basa program, tutoring program. Maganda to. Yan, Cash for Work program ng DSWD para sa mga college student in crisis na nangangailangan po ng tulong pinansyal. So, college student na, pero kapalit nun, na, may bayad kayo o meron kayong ayuda galing sa DSWD. Ayun, Ganda, diba? may mga nakikinig sa atin, maaaring mapailalim po sa programang ito. Nasa linya na po natin si Assistant Secretary Romel Lopez. Asek, good morning, si Joel Siweng. Good morning po. Yes, good morning po, Sir Joel. Good morning, Ma'am Weng, at mula sa ating kalihim, Ratsatalian. Good morning po sa ating mga kababaeng nakatutok sa inyong program. Paliwanag nyo naman sa amin ng, ano ba to? Tara, Basa Tutoring Program. Ganun po ba yung basa nun? Yeah, opo, parang kwan po yan. Mangyayari po parang nanghihikayat, diba? Nanghihikayat ka, oo. Tara, Basa Tutoring Program. Kala ko kasi, Tara, parang Tara ho ng customs eh. Parang gano'n. Hindi naman gano'n. Tara, yan. Nag-aaya. Okay, sige, explain nyo nga po yan. Ano po itong programang ito? Well, ito po ang tinatawag natin Reformative Educational Assistance. So, balikan po natin kung ano po yung ating educational assistance. Ito po yung parte ng assistance to individuals in crisis situation. Ito po yung pipila kayo at the start of the school year at magbabaka sakali kung may pondo kung tayo'y mabibigyan ng ating educational assistance. But then, aminin na po natin, baka yes, nakatanggap ka nga ng educational assistance, nakapila ka nga, baka hindi mo naman doon gamitin. Ano po, dahil pag binigyan po natin sila, tayo po cross fingers na sana gamitin nyo ng maayos, ganun po. But then, dito po sa Tara Basa Tutoring Program, yung ating po mga struggling readers na mga bata, ano po, grade 1, grade 2, ano po, itutulungan ng mga low income natin na mga struggling din naman financially na second year college hanggang fourth year college student na konti na lang makakagraduate na, no? Sila po ituturuan yung mga struggling leaders. So sila po yung magkakaroon sa tulong ng DepEd ng targeted na lugar kung saan ikakandak itong mga tutoring po na ito para yung mga struggling readers, mga non-readers natin, after ng tutoring session, makita natin yung improvement. Ito po yung sinasabi ng ating kalihim, Ratsatalian, na development side na ng DSWD. Hindi na ayuda ng ayuda. Ngayon, may kapalit na. Ano po yung kapalit? Yung batang mahirap na hindi makabasa, kailangan paturuang magbasa. Yun po yung kumakapalit, yung magulang makakatanggap ng tulong pinansyal. Meron ba kayo nakikita? Opo, sige, Asek, sorry. Sige, tuloy. Yung nangangailangan na college student bago makatanggap ng educational assistance, yun nga may cash for work. So ito po yung tinatawag natin na targeted. Alam natin yung hindi makabasa kung nasan. Alam natin yung mahihirap na estudyante na college student kasi katayap natin yung CHED saka yung mga SUCs dito. So parehas natin silang nakikita. Conditional. Parehas na may kapalit yung binibigay na tulong ng gobyerno at measurable. Kasi po yung DepEd sinecheck po yung ability na ng bata, yung improvement ng batang magbasa after po nung kanilang tinatawag na tutoring. Ito po yung Comprehensive Rapid Literacy Assessment at yung Quick English Reading Assessment nila. So hindi na po ito bara-bara. Ito na po yung conditional, measurable at targeted. Hindi na po tayo namili lang. Ito po yung nakikita ng sistema at tinutulungan po ng sistema. Maganda po itong programang ito. Pero may nakikita ba kayong bilang ng mga college student tutors, no? Na nakikita nating mabibigyan po nito at bilang na mga batang kanilang tuturuan para matutuhong magbasa? Well, ang atin pong, ito po yung nagsagawa na po tayo ng pilot implementation last year po at nasa 68,000 na students po yung natulungan natin. Both po yung nasa baba, yung mga sabihin na natin elementary students at kasama rin po yung mga college students natin. So, ang nakikita po natin ngayon ay expansion naman po para doon sa LGU ng Cebu City. So ito po yung mga idadagdag natin na mga lugar. Kabilang na rin po yung probinsya ng Bulacan, yung Marawi City, Western Samar, General Santos, at probinsya po ng Quezon. Ito po yung nakikita natin ngayon na maaaring dagdagan. So ito pong ating estimation
base po doon sa lalabas na datos. Pero I believe hindi po maglalayo-layo dito po sa una nating numero ng mga nasa 68,000. I'm not saying ito na po yung final kasi magdidepende po ito doon sa makikita natin na datos mula sa DepEd para doon sa mga batang struggling readers. Ano po, at syempre, yung makikita natin sa tulong ng mga SUC. Sek, magkano yung ayuda kapalit ng pag-tutor ng isang mahirap na estudyante sa kolehiyo? Well, ang makikita po natin dito, doon po sa mga estudyante, based po doon sa kanilang minimum wage, ano po, sa kanilang lugar. Ano po, kasi sila makakatanggap ng halimbawa, kung dito po sa NCR po natin yon 570 pesos Per a day. sa pagtuturo. Sa pagtuturo po nila. Yung mga magulang naman ho, na yung bata ay ganun din po yung sabihin na natin pinatuturuan yung mga struggling readers natin, makatatanggap naman sila ng 500 pesos. Ano po, pero yun nyo po paturuan nyo na po yung inyong anak ay makakatanggap po kayo ng 500 pesos. Good for 20 days parehas po itong mga ito. So para hindi siya depende sa haba ng oras ng trabaho sa pag-tutor, kundi basta nag-tutor ka sa isang araw, regardless kung ilan na estudyante naturuan mo or gaano ka kahaba nagturo, you get minimum pay. Yes, tama Ayun, po yun. alright. At ito po, maximum lang halimbawa, 5, hindi na po lalabis na 10. Para sa ganun, personal yung inyong approach at sa ganun natututukan po talaga yung mga struggling leaders. Kasi ito po, ang aim po talaga natin dito, matulungan yung college student na pag-graduate na, pagkaroon ng extrang kita, cash forward niya, pero lalong-lalo na yung hirap magbasa na bata, tuturuan at sila yung mag-i-improve yung reading comprehension. At yung magulang, coach din po ng ating mga tutor kung paano naman ipagpapatuloy pagkatapos ng tutoring yung programa. After that 20-day program, tinuturuan din yung magulang, pagkatapos nito ganito yung pagtuturo, ganito yung mga dapat steps natin, nang sa ganun, mag-improve yung reading comprehension ng bata. Paano po ang sorry Joel, Sige. paano po ang monitoring ng results? Masyadong maikli yung 20 days, Sek Lopez, para halimbawa isang estudyante na hirap magbasa, para turuan mo siya at maging, hindi naman kailangang mahusay, pero kahit pa paano malaking improvements mula sa hindi marunong magbasa sa nakakabasa na. Paano po yung monitoring ng kung epektibo ang pagtuturo ng isang college student na nasa ilalim po ng programa? Well, kasama po kasi natin dito ang Department of Education. So, sila po, before the start, during the conduct, and lalong-lalo na po after the tutoring program, sila po naman yung kasama natin dito. Parang technically ini-endorse po natin sa kanila. At dito nga po yung nabanggit ko kanina, sinecheck natin yung comprehensive rapid literacy assessment nila. Ito yung tinatawag na CRLA. Alam po ito ng mga teachers natin sa DepEd. Ito yung comprehension na, nakakabasa ba? Nakakasulat ba? May pagkakaintindi ba na akma sa kanilang grade, sa kanilang edad? At syempre yung quick English reading assessment natin na magkakandak po nito ay yung DepEd. This will show the improvement ng reading abilities, ng comprehension ng bata, after every tutoring program. So, ito po talaga yung monitoring natin. At yun nga po, tayo naman po as social worker, di ba, tinuruan din po natin yung magulang, kasama po natin yung DepEd na i-monitor sila from time to time. Yun po kasi ang sekreto din ng DSWD sa ating mga programa. Although, sabihin natin, hindi naman araw-araw, pero pwede tayong mag-random na i-check yung magulang na, halimbawa, tapos sa ating programa, kagaya nitong Karabasa, i-check, teka ma'am, natuturuan pa ba natin? So on and so forth. Nang sa ganon, may repetition po tayo. At syempre, lalong-lalo na, makita rin ng ating mga kliyente na hindi lang kayo tinulungan ng gobyerno, kalimutan na. Sine-check po talaga natin kung nagagawa natin yung ating mga obligasyon. Sek, bakit kailangan bigyan pa ng ayuda yung magulang ng mag-aaral, di ba Joel? Bibigyan mo ng pagkakataon sa isang magandang programa para matuto. I mean, nakikinabang na sila doon sa programa itself. Parang okay lang yung conditional yung nagtuturo dahil nangangailangan na sa estudyante kapalit ng kanyang tutoring service. Pero bakit pati yung magulang ng bata kailangan makinabang po sa ayuda? Well, ang target din po kasi natin doon sa mga struggling readers sa mga public school po ito ay yung mga mahihirap din po ng mga magulang. Na ito po yung supposedly pipila rin para sa AIX natin dahil nga tapos po sa buhay,
ito po yung mga in crisis situation din, na tayo nga po sa halip na bigyan lang natin ng cash outright, upfront, at kalimutan na, paturuan na lang po natin yung mga bata. Nang sa ganon, ay shooting two birds in one stone nga po yung na-achieve natin dito. At ito naman, bukod po dun nga sa yung anak mo yung na-tutor, na tinututor din po natin Mangwing yung magulang na ito yung kailangan mong gawin to continue itong program at to continue yung improvement ng pagbabasa ng iyong anak. Sir, baka naman may 4-piece beneficiary na. Tapos yung mga estudyante, yung mga anak niya, hindi marunong magbasa. Bibigyan mo pa rin siya ng ayuda kasi papasok siya dito sa programang ito. Baka magdoble-doble. Oo, kaya, baka po Sek. umaapaw na po sa ayuda eh. Well, ang ating naman pong priority dito talaga, yung mga kababayan po natin na hindi na po kasama doon sa iba pa po nating programa. Tandaan po natin yung ating educational assistance before, yun ang isang naging, yung medyo nagkaroon po na mahabang pila, dinumog po yung ating mga tanggapan. Ang una po kasi, akala nila pati mga 4-piece beneficiaries kasali pa doon. Whereas nakakatanggap na po kasi sila ng educational grant, yung 300, 500, 700. Sila po, ay excluded na po dito sa Tarabasa Tutoring Program. Ito po para doon sa mga walang natatanggap sa iba pang programa ng ahensya. Alright, buti na Nalinaw. ilinaw nyo kasi ang dinig ko Kalabasa program. Tarabasa program. Okay. Oo. Alright, pero hindi ba ito reflection, Asek, ng ng mababang kalidad ng ating edukasyon kasi di ba? Although nakikita ko supplemental program ito. Yes, Para doon sa kagalingan magbasa ng ating mga bata sa ilalim ng Department of Education. Pero hindi ba ito parang reflection na medyo masama kasi sobrang dami siguro na estudyante, di ba? Hindi natututukan ng mga guro dahil nga yung ating student to teacher ratio, teacher ratio classroom. tapos classroom mga kapuso apaw-apaw kaya hindi natututukan ng guro tapos kinakailangan ng DSWD na gumawa ng ganitong programa para matuto silang magbasa. Totoo. Hindi ba parang reflection ito ng mababang kalidad ng edukasyon sa ating bansa? Well, tayo po kasi kung saan tayo makakatulong para mag-improve yung pamumuhay ng ating mga kababayan, nandun po lagi ang inyong DSWD. Sa atin po kasi, kung may problema man na aminin na natin, siguro naman may mga pag-aaral din pong lumabas na yung reading comprehension talaga ng mga Pilipino, ng mga batang mag-aaral in general ay sumadsad po talaga. At tayo po, since tasking din naman natin yung educational assistance, na sabi nga natin, kaysa pila-pila ka lang, why don't we sabihin na natin, improve on our program to make sure na may matutulungan tayong aspeto ng edukasyon ng ating mga bata. At ito nga po yung pagbabasa. So sa atin po, kahit ano hong mangyari, kahit ano po yung nakikita natin, nababasa nating datos, kung wala rin pong gagawin ng isang ahensya ng gobyerno to improve on it, siguro po mananatiling ganun lang yun o baka mas bumaba pa. And sabihin natin with these baby steps, maliit na hakbang on the part of DSWD. Umaasa kami na kasi pirahan nyo sa init ng araw to, kung tayo nagtutulungan, magtuturuan, baka may 1-2 bata dito na mag-improve ang pagbabasa. And for us, that's a win-win na po. Okay, o sige. Ito na lang, Joe. Sino po ang aktual na magpapatupad ng programa na direkta? Baka naman dumaan na naman yan, Asek, sa mga barangay officials. Sabi nga dito delikado tayo doon. Pangalawa, sino po ang pipili ng mga estudyante na mag-tutor at sinong pipili, paano ang pagpili ng mga estudyante na dapat ay benepisyaryo ng Tarabasa Tutoring Program para matutong magbasa? Kasi syempre, ayaw nating ang makinabang dito, hindi rin pala marunong magturo. Oo, di ba? Totoo yan. Totoo yan. Paano po yun? Paano sinusukat Exactly. Kasi yan? kailangan bibigyan mo ng ayuda. May marunong magturo. Oo naman. Opo. Salamat po, salamat. Well, ang priority po natin dito yung mga second-year college students, hanggang 4th year, hanggat maaari, inclined po sila sa edukasyon, sa educational courses natin, but then, binibigyan natin ng pagkakataon yung ibang mga courses, kasi tutoring lang naman po ito. As long na ikaw ay nagbabasa, kasama po natin ang Ateneo na magtuturo doon sa ating mga tutors, doon sa ating mga tutors to be. Bibigyan din po natin sila ng training. Diyan pa lang po sa training, bayad na po sila, tinutulungan na sila, yung basics ng anong kailangan gawin kung paano magtuturo sa mga bata, particularly sa pagbabasa. Doon naman po sa mga struggling readers natin, ito po yung mga hirap doon sa mga lugar
ano po, na na-identify na po ng DSWD. Tandaan po natin, nilistahanan po tayo, meron po tayong data o profile of the poor. Pero ito pong lahat ng ito, kasama po natin yung DepEd. Natutuyingin rin tayo ng tulong sa DepEd. Sinubo rin yung hirap ng magbasa, mahirap pa. Alam po ng mga teacher yan. Minsan nga, nabibigyan pa nila ng dagdag na baon o baka napapautang yung nanay ng bata, ano po, tatay. Ito naman pong SUCs natin, yung mga state universities and colleges at yung mga local universities and colleges, katay up din po ng DSWD. Sino ho ba yung mga masisipag yung estudyante na hirap, second year to fourth year, na nais naming tulungan sana? Kilala rin po ng mga institution yan. With those identification po, malalaman natin kung sino po talaga yung kailangan nating tulungan. Ano po? So dito po, with this, may iwasan po natin yung outside factor na yung makapili po yung magbibigay na naman ng datos. Kasi ito po ay napakagandang programa. Talagang nilalayo natin na tulungan yung ating mga kababayan. Tandaan natin, 570 para lang dun sa mga tutors o yung mga youth development workers. Ayaw natin may ibang makinabang yan, kundi yung bata lang. And then itatama ko po para dun sa mga magulang, mga guardian, 235, hindi po 500 pesos. Ayun. Baka mag-abono ko kada araw. Kalahati dinagdag mo, Yusek ka. Nakita ko nga po, sabi ko itong sa baba Pero ang maliwanag lang ho dito, ito nga yung sinasabi namin. Natutulungan ka na, financially, maliit lang, pero yung improvement, na may bibigay natin sa bata mo na struggling readers. At imagine, ma'am, yung sense of nationalism, yung sense po being a kuya doon o ate doon sa ating mga tutors, ito po yung mag-i-improve, magbibigay ng dagdag din na boost ng moral doon sa ating mga college students na in the near future, sila na po yung parte ng ating workforce. Okay, good AM, Sir Joel, Ma'am Weng, Asek Romel. Isa po sa napili yung anak ko na magturo po sa Tara, Basa last year. Congratulations. Malaking tulong po yung natanggap niyang bayad mula sa programa. Yan. Okay. Isa sa mga natatanggap natin. So pagkatapos pala ng 20 days, ano po ang susunod? Tapos na yung programa? Yes, opo. Bali, tapos na po yun. Yun na po yung i-monitor ng DepEd, check po ng DepEd. At kami, from time to time, sa DSWD, check din po namin at i-monitor namin. But then, yun nga po, tapos na po yung pilot implementation natin. Ang target po natin ngayon, palawakin na po ito. Bukod sa NCR, lalabas na nga po tayo doon sa ating comfort zone. Ika nga, sabi nila, lagi na lang NCR. Kaya po yung Cebu, kasama na po. Yung ilang parte po sa Bulacan, we're not saying buong Bulacan. Yung Quezon Province po, siyempre, and then yung Marawi, and then yun po sa Lanao, and then yung Western Samar, kasama rin po dito, General Santos City. And then kung mape-perfect na po natin ito, baka ito na po yung ating educational assistance, hindi na po pila-pila. Ito, Asek, pwede bang kahit volunteer lang? Di naman ako naghahangad na mabayaran. Just to give back. Dati kasi ako elementary school graduate. Elementary yung public school graduate daw. Sana may ganong open yung isang hiwalay na programa para sa mga volunteers naman. Volunteer lang daw. Okay na sa kanila. Well, tayo po, napakasarap po niya kung makakabawas po tayo. Pero talagang we encourage din po talaga volunteerism. Dito lang po sa Tarabasa tutoring program, wala pa po yan, hindi pa po sabihin natin incorporated. Hayaan nyo at mai-discuss natin ito dun sa ating mga managers din po rito sa DSWD. Tama po, kung baka kang gustong volunteer works din lang po, i-extend pa natin yung programa, volunteer naman yung magpapatakbo, pwede rin po at pwede rin nating i-link po ito sa DepEd. Kasi napakalaga po, ilang pag-aaral po makikita natin, medyo sumadsad po talaga yung reading comprehension natin. Kaya magbasa lang sa Facebook, tuwan-tuwa na. Magbasa lang, akala yun yung totoo. Sumadsad po talaga. Kailangan po nating labanan yan. Alright, Asek, thank you. Congratulations sa DSWD sa bago magandang programa. Good morning. Good morning, sir. Thank you. Thank you. Asek Romel Lopez, tagapagsalita ng DSWD.